May kasabihan ng iba na hindi daw natin responsibilidad tumulong ng ating mga magulang or tumulong ng ating mga kapatid. Hindi daw natin obligasyon na ibalik natin ang mga sakripisyo nila sa kanila. Ngayon, mabasa natin sa Biblia na we have to be sacrificial. So, sa aking buhay po, nagkakaroon kami ng sakripisyo. Ako ang pinakamatanda. So, nung pumunta ako ng Manila, ang plano ko sana magmasteral. Iniisip ko ang aking mga kapatid na 3 kapatid na iiwan sa probinsya. Sabi ko, kawawa naman sila kung hindi ko matutulungan. Sabi ng Panginoon, be compassionate, sacrifice, follow what I did to you. I loved you, so show your love, especially to your family. So, dinala ko sila dito, 3. Kaming 3 na nauna, may mga professional na. So we worked, and instead of taking MBA, I applied for a work at trabaho ako sa isang realty. So, dinala ko silang 3, pinag-aral namin 3. Minsan, dahil bago nga kami ng probinsya, yung kapatid ko, nang minsan naghahanap kami ng trabaho. Nakakatawa po, kasi nga mga prom day. Ang mga sasakyan noon ay MG, MD, naalaala niyo po yung pula, na ang mga drivers noon ay mga bababait na mga medyo may edad na. At mahihina sila mag-drive. So, minsan sumakay kami, pumunta kami ng Ayala Avenue kasi doon nga yung mga opisina. Pero pagsakay namin, 2, isa kabilisan, naiwan ko ang aking kapatid. Siyempre, sumisigaw ako, sabi ko, driver, please, ipara mo po, kasi yung kapatid ko naiwan ko. Yung kapatid ko ay sumisigaw din, yung mga problem nga kami. So, pinara ng driver at bumaba ako. So, kami magkapatid, sumakay uli, at ng mga ilang kilometro, nakakita kami ng mga matataas na mga buildings, bumaba kami at sumakay kami ng elevator papunta sa taas. Tulok ng tusok kami kasi bituran, hindi din namin alam talaga ang elevator. So, nung pagpindot-pindot namin, binumeritso kami doon sa penthouse. Pagdating namin doon, bumaba kami, wala namang mga tao. Tatakot kami, baka may mga tao na mga masasama. So, balik kami sa elevator. Pagbalik namin sa elevator, bumaba ang elevator sa palagitnaan na bukas. At lumabas kami, wala naman din mga tao. So, ang takot namin, bumalik din kami sa elevator at bumaba na kami sa ground floor. Walang nangyayari sa amin, hindi kami naka-apply ng mga trabaho. Ganun pa man, naka-apply din kami mga ilan weeks after. Yung kapatid ko ay maayos ang trabaho niya kasi professional naman siya. So ako din nag-start ng trabaho. So ang ginagawa ko ay, being the eldest, I try to check my brother, the only brother who was separated from us in boarding house. Umaga pa, talagang nilalakad ko na yan kahit malayo para i-check ko siya kung nakatulog siya o baka naman kasi may mga kasabahan niya na mga lalaki at nag-inuman at kung ano-ano mga nangyayari. Okay naman. Then, minsan din kasi nagkatrabaho siya sa hotel, sa Hyatt, hindi sila basta-basta makapasok dahil hinahanapan pa sila ng oras na pwede sila magtrabaho. So, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko din
yun. Naglalakad ako, dinadalhan ko ng pagkain. Kasi pag hindi sila makapasok, hindi sila kakain. Wala siyang pagkain. Hindi kawawa naman. So, it took me years to really work hard for them, mga kapatid ko. Siyempre, sabi ko kung iwanan ko naman doon sa probinsya, baka naman din ang future nila. So, I almost passed away. I almost died when I worked hard. I was very prosperous. That time, I had a car. I was already driving my car late 70s. So, medyo kumikita din ako ng maganda. Kasi, ang universal law, pag mayroon ka talang sinusuportahan, heartily, babalik sa'yo yung mga magagandang blessings po. So, yun man, nag-umpisa kami ng maliit muna na bahay, hanggang napunta kami sa malalaki na, kasi nakatapos na yung nurse ko, tapos yung engineer, malapit na din, at saka yung foreign service. So, when one of my sisters graduated, ay ako, nag-start na rin ako magplano ng buhay ko sa, my future, marrying one whom you love, and so ganun. So that time, they were able to finish their studies. So yun po, na dapat naman talaga, hindi lang, kung tumulong man tayo sa ibang tao, bakit yung mga kapatid natin, bakit yung pamilya natin, ang hindi natin uunahin. Yun po ang sinasabi din ng Panginoon na be compassionate. So first of all, our family. Okay? Bye for now. Like and share.